Pansin niyo na po ba, naramdaman niyo na po ang diwa ng Kapaskuhan po? Medyo malamig na po ngayon. And malapit na rin yung ating pong Christmas celebration. Next week na po. So next week, huwag po natin kalilimutan, 9 a.m. po tayo. And sa pagkakataon pong ito mga kapatid, tayo po ay mag-aaral muli ng salita ng Diyos. Bago po tayo magsimula, inaanayan po ang bawat sana tayo po tumayo. Tayo po ay basahin po natin ang nasusulat po sa aklat po ng Luke chapter 2 verses 10 to 11. Sama-sama po natin basahin ang nasusulat sa verse 10. But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news. It will be great joy for all people. Verse 11 po. Today in the town of David, the Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord." Amen. Tayo po'y manalangin. Pagkakilala ng Diyos, pangalan ang pinakapangyayang sila. Salamat po, Panginoon Diyos, sa napakagandang umaga, pagkakataon na muli kami makasamba sa iyo, itaas ang iyong pangalan, at patuloy na mag-aaral ng mga salita. Pagpalain na po kang Panginoon sa aming upay kinig ng mga salita, huwag patuloy itong tumimo sa aming puso at isipan, at patuloy namin magamit sa paglakad po namin ayon sa iyong Panginoon. Pagpalain na po ang bawat sa Panginoon, ito po aming magalang na dalangin sa pinakamakapangyarihang pangalan ng Panginoong Kristo at sa patuloy at gabay ng Espiritu Santo. Amen. Tayo pong lahat ay makakaupo. Yan. Ilang araw na lang po mga kapatid, magpapasko na. Let me ask you a question po mga kapatid. Para po sa inyo mga kapatid, can we celebrate Christmas without Christ? When we talk about Kapaskuhan, Christmas, kaya ba natin ipagdiwang yung Pasko nang wala si Kristo? Hindi po. Pero alam niyo po, ang katotohanan, ito po yung nangyayari. Hindi lahat ng nagdiriwang ng Pasko ay si Kristo ang dahilan ng kanilang pagdiriwang. Tinapansin niyo po mga kapatid, pag umattend tayo ng birthdays, kapag meron mga birthday, di ba minsan, pag naiimbitahan tayo sa birthday, naalam natin kung sino may birthday. Alam po natin no? Alam natin kung sino yung nagdiriwang ng karawan. Parang last time lang, may mga kapatid tayo nagdiriwang ng karawan. Alam natin. Pag nagdiriwang tayo ng Mother's Day, alam natin na yung pinagdiriwang natin para sa ating mga kananayan. Di ba? Sa mga ilaw ng tahanan. Pag Father's Day, pinagdiriwang natin yung para sa ating mga tatay, mga haligi ng tahanan. But when we talk about Christmas, hindi naman lahat si Kristo ang pinagdiriwang. Naalala niyo last Sunday, sabi ni Pastor Mir, sabi niya, pag Christmas, minsan mas na-highlight pa, mas nakikilala pa si Santa Claus kaysa kay Kristo. Di ba? Yung mga katotohanan. Minsan yung iba, ang goal nila tuwing Kapaskuhan, pag darating yung Kapaskuhan, ang goal nila, Christmas package, Christmas bonus, Christmas gifts. Yan yung hinihintay ng iba. No, yung inaabangan ng iba. No, yung kanilang matatanggap, yung regalo na ma-receive po nila, yung inaabangan ng iba. And yung iba, nagkakaroon ng Christmas lifestyle. No? Siyempre, pag Pasko, holiday. Yung iba, inaabol ng iba. Christmas parties, Christmas gatherings, Christmas shoppings, lalo na ngayong Pasko, maraming nakasale. Christmas movies, kahit napakahaba ng pila sa mall, no? Makakapanood lang ng movie, sinatsaga ng iba. And yung iba, Christmas travels. Yung Christmas lifestyle, magpagkapasko. Yung iba, yun yung goal nila. Makapag-travel, makapagbakasyon. Minsan, nare-neglect po natin yung main reason bakit natin pinagdiriwang ang Kapaskuhan. Yun yung minsan problem sa ating mga kapatid. Pero lagi po natin tatandaan, mga kapatid, we can celebrate Christmas without Christ, but we can truly enjoy Christmas without Jesus. Hindi natin may experience unay na kasiyahan, kagalakan, kaligayahan sa ating Kapaskuhan kung wala si Kristo sa ating pagdiriwang. Kaya ito po yung nais ko pong i-message, i-emphasize, ipahayag po sa bawat sa atin na ating pong mensahe ay pinamagatang pong enjoying the Christ of Christmas. Masaya po ba yung Kapaskuhan niya mga kapatid? Amen po.
Alam niyo po mga kapatid, sometimes life brings us good news that fills our heart with great joy. Minsan meron tayong mga balita, pangyayari, sitwasyon sa ating buhay na nagiging daan para maging masaya po tayo. Nagiging daan para maging maligaya tayo, para masiyahan tayo. Diba, could you imagine mga kapatid, kung ikaw dumarating ka sa punto na gipit ka, and then all of a sudden, merong blessing na dumating sa'yo. Hindi mo alam, kung hindi mo na napagdaanan yung ganong sitwasyon, hindi mo mararamdaman kung gaano ka-enjoy, kung yung joy, di mo kaliwanag kung yung blessing na natanggap mo, di ba? All of a sudden, di ba? Parang kang nabunutan ng tinik sa lalamunan. And because of that, no, na-experience natin yung joy, yung kagalakan sa ating buhay. Minsan, mga kapatid, pansinin nyo, pag minsan kailangan natin ng trabaho. Di ba? Minsan nahihirapan tayo mag-apply, and then all of a sudden, natanggap tayo sa trabaho, merong kumuha sa atin. No? Imagine nyo mga kapatid, 10 years ka nang tambay sa inyo, and then after, siguro mas tuwang-tuwa yung magulang mo sa'yo, trabaho ka na. Hindi mo experience yung ganung joy, kung hindi ka nalagay dun sa ganung sitwasyon. No? And even, kung meron tayong karamdaman, sakit tayo, meron tayong nararamdaman, hindi mo ma-experience yung joy, yung katunay na kasiyahan, kaligayahan, kung hindi mo ma-experience yung kagalingan sa buhay mo. Iba yung pakiramdam, no? Na meron kang dinadala, meron kang nararamdaman, and then, all of a sudden, nagkaroon ng kagalingan. Ang sarap, no? Napakaginhawa sa ating pangatawan. Yun yung great joy. Yung minsan na-experience po natin. But alam niyo po mga kapatid, when we talk about Christmas, how can we truly enjoy the Christ of Christmas? Paano nga ba natin may enjoy yung Kapaskuhan sa pamamagitan ng Panginoong Kristo? Unang bagay, dapat po namin malaman mga kapatid, we enjoy Christmas because His person. We enjoy His person, mga kapatid. Ang sabi po sa atin, the angels did not announce a tradition, they announced a person. Nung yung mga anghel bumaba, ipinabalita po nila, hindi isang tradisyon, hindi isang kaugalian, hindi isang selebrasyon, kung ano po kanilang pinamalita. Basahin ko natin mga kapatid, Luke chapter 2 verse 11, sabi sa binasa natin kanina, sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang na siyang Kristo at ang Panginoon. Merong isinilang, merong ipinanganak, merong dumating sa atin. Hindi isang tradisyon, kundi merong isinilang na ang sabi doon, isang tagapagligtas, isang Kristo, isang Panginoon. Napaka-special ng Kapaskuhan po natin when we talk about Savior. He is a person who is a Savior. Ibig sabihin, siya yung ating tagapagligtas mula sa ating mga kasalanan. When we talk about Christ, siya yung anointed one, yung Messiah na ipinangako ng Diyos na darating. And when we talk about Lord, hindi lang siya basta Panginoon. Siya yung Panginoon ng lahat ng Panginoon, Hari ng mga hari. Bakit nga tayo bakit masaya yung ating Kapaskuhan? Dahil yung isinilang, yung ipinanganak, yung dumating, hindi lang ordinaryong bata, hindi lang simpleng bata. He is a Savior, He is a Christ, and He is a Lord of Lords, King of Kings. Tandaan po natin, Christmas is not about what it is. It's all about who He is. Kung sino yung dumating, kung sino yung pinanganak, kung sino yung pumarito para sa ating lahat, yung ating Panginoong Jesucristo. Pangalawang bagay po mga kapatid, kanina we enjoy His person. Pangalawang pong bagay, we enjoy His presence. Alam niyo po yung Kapaskuhan ay nagpapahayag po sa atin ng presensya ng Diyos. Alam niyo po, sabi sa atin sa Isaiah chapter 7 verse 14. Sabay-sabay po natin basahin yung susulat po sa Isaiah. Ano po ang sinasabi? Therefore, sabi po doon no, sa Isaiah, no,
papanganak po. At tatawagin siyang Emmanuel. Ano yung sabihin ng Emmanuel? Matthew chapter 1, verse 23. Ang sabi po doon, "Look, the virgin will conceive a child. She will give birth to a son, and they will call him," daw po, "Emmanuel." Ano yung sabihin ng Emmanuel? God God is with us. Pwede niyo po sabihin sa katabi mo, kapatid, God is with you. Bakit masaya yung ating Kapaskuhan? Dahil merong isinilang, at dahil sinilang si Kristo, isang lampong patunay na ang Diyos ay sumasa ating lahat. God is with you, kapatid. Huwag mong kalilimutan yan. We enjoy Christ of Christmas because we know that God is with us. Kung dati malayo sa atin ng Diyos, kung dati kaaway tayo ng Diyos, kung dati wala tayong communication sa Panginoon, but through Jesus Christ, ang Diyos napalapit po sa bawat sa atin. God is with us. In times of hardship, kapatid, hindi lang po yung Kapaskuhan, sa panahon na tayo nahihirapan, sa panahon na tayo nabibigatan, sa panahon na tayo po ay maraming pasan-pasan sa ating buhay, huwag natin kalilimutan that God is with you. God is with us, mga kapatid. Hindi ka nag-iisa. Ang Diyos ay kasama natin sa ating buhay. In times of pain, sa mga panahon na nasasaktan ka, sa mga panahon na malungkot ka, sa mga panahon na napipighati ka, huwag mo kalilimutan, kapatid, na you are not alone. God is with you. God is with us. Kasama natin ang Diyos sa ating buhay. And in times of waiting, sa panahon na meron tayong hinihintay, sa panahon na meron tayong pinapanalangin sa buhay, sa panahon na magbabalik ang Diyos sa bawat isa sa atin, huwag natin kalilimutan na ang Diyos ay sumasa ating lahat. Ang Diyos ay kasama po natin. God is with us. Tandaan po natin, Jesus did not come to make Christmas meaningful. Christmas is meaningful because of Jesus. Nagkaroon ng saysay kabuluhan ang Kapaskuhan ng dahil kay Kristo. Isinilang si Kristo, kaya ang bawat sa atin, we can proudly say that God is with us. Ang Diyos ay nananahan sa bawat sa atin. God is with us because Christ lives in us, mga kapatid. Kasama natin si Kristo. Si Kristo ay nasa atin because of Jesus. Tayo ay napalapit sa Diyos. Kasama natin ang Diyos. Pangatlong bagay po, mga kapatid. Kanina, we enjoy His person, we enjoy His presence. Alam niyo po, ang napakagandang bagay na dapat nating malaman tuwing araw ng Kapaskuhan, we enjoy His promise. Alam niyo po, ang ganda ng kung mabasahin yung istorya ni Jesus Christ sa Bethlehem, lahat po yun kasagutan ng mga propesiya, ng mga pinangako ng Diyos sa pagdating ng ating Panginoong Kristo. Tandaan po natin, Christmas did not start in Bethlehem. It started with God's promise. Nagsimula ang kaligtasan, nagsimula yung buhay natin na kay Kristo, nagsimula yung biyaya sa bawat sa atin. Hindi nagsimula yun sa kapanganakan ni Kristo, kundi nagsimula yun sa pangako ng Diyos sa bawat sa atin. Kasi kung hindi pinangako ng Diyos na si Kristo ay ipapanganak, walang kaligtasan sa bawat sa atin. Walang biyaya sa bawat sa atin. Sabi doon sa atin ng Isaiah chapter 9 verse 6, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para, kanino daw ho? Para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Because of Jesus, merong kapayapaan sa ating buhay. Kaya napakaganda, mga kapatid. In every time na inaalala po natin yung Kapaskuhan, tandaan po natin to, 2 Corinthians chapter 1 verse 20, sapagkat kay Kristo ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging oo. Dahil dito nakasagot tayo ng Amen sa pamagitan niya para sa ikaluluhati
ng Diyos. Because of Jesus, mga kapatid, we can say Amen. Because of Jesus, yung pangako ng Diyos sa bawat sa atin, alam natin matutupad because of Jesus. We can proudly say, no? Tandaan po natin, Christmas begins the story and His second coming will end the story. Ang plano ng Diyos, hindi natatapos sa kapanganakan ni Kristo. Ang plano ng Diyos natatapos sa muli niyang pagparito para sa ating lahat. Kung yung mga Hudyo noon, ilang daang taon bago nila hinintay yung pagparito, pagsilang ng Panginoong Kristo. Sa panahon naman natin, mga kapatid, muli nating hinihintay ang pagbabalik ng Panginoong Kristo. Kaya kung titignan natin, there's no difference. Pinatupad ng Diyos ang kanyang pangako noon at muling patutupad ng Diyos ang kanyang pangako sa muli niyang pagbabalik para sa atin. Kaya kapatid, huwag ka paiiwan. Sama-sama tayong lahat. Hintayin natin ang pagbabalik ng Panginoong Kristo. Tayo makarating sa langit na bayan. We can say Amen? Amen! Amen. Praise God po. Alam niyo ba mga kapatid, yung nabutan niyo ba? Siguro yung mga kabataan ngayon, hindi na nabutan yung BCD. Hindi na nabutan. Pero noon, meron pang BCD, yung Video Compact Disc. Bago mag-DVD po yan, BCD muna noon. Alam niyo po ang difference ng DVD at ng BCD. Yung DVD, isa na lang. Yung BCD, may part 1 yan, part 2. So kaya pagka nanonood ka ng movie, hindi pwedeng isang CD lang. Kailangan dalawa yan. No? Hati yan. Hati yung palabas na yan. Kailangan, parang sa, di ba sa cassette tape, di ba meron yung side A, side B, ganyan din sa BCD. And tandaan po natin yung pagkasilang ni Kristo, yun yung first part ng story ng Diyos sa buhay po natin. At yung muling pagbabalik ng Panginoong Kristo, yun yung second part ng storya ng buhay po natin. Mga kapatid, kasama ka sa plano ng Diyos. Kasama tayo sa plano ng Diyos. At patuloy na hinihintay natin ang kanyang muling pagbabalik para sa atin. Kaya, mga kapatid, the best is yet to come. Hold on. Huwag kang bibitaw, huwag kang susuko, huwag kang panghihinaan ng loob dahil ang Diyos ay magbabalik para sa ating lahat. Tandaan po natin, let's enjoy the Christ of Christmas because Jesus is with us and He will return for us. Muli siyang magbabalik para sa atin. Bilang pagtatapos po mga kapatid, lagi natin tatandaan when we talk about Christmas, we enjoy His person. It's not about what it is, it's all about who He is. Kasi Kristo ay pinanganak, isang tagapagligtas, isa Panginoon at Hari ng mga hari. We enjoy His presence. Yung kapanganakan ni Kristo, sukma kanila ang Diyos, bumaba ang Diyos. Sa panahon natin, huwag natin kalilimutan na kasama natin ng Diyos because Jesus is with us. And we enjoy His purpose. Na siya'y isinilang para tubusin tayo sa ating mga kasalanan at siya'y muling magbabalik para makasama tayo sa langit na bayan. Panghawakan po natin yan mga kapatid. At nawa pagpalain po tayo sa ating pagkarinig ng kanyang mga salita. Naway masumpungan po natin ang tunay na kasiyahan, kaligayahan, kapayapaan sa ating pong nalalapit na Kapaskuhan. Tayo po'y sama-sama manalangin. O dakilanan ng Diyos, banal at pinakamakapangyarihan sa lahat. We thank you, Lord God, dahil sa iyong kapanganakan, kasumpungan po namin ang tunay na kahulugan po, Panginoong Diyos, ng Kapaskuhan. Nakasumpong kami ng kasiyahan, kagalakan, kaluguran po sa aming buhay. We thank you, Lord God, dahil minsan pinamalas mo na pinakita mo sa amin ang iyong kapangyarihan sa pamamagitan ng kapanganakan ng aming Panginoong Kristo. At muli po, Panginoon, kami umaasa, nanananig, nananampalataya pangalan na ikaw ay muling magbabalik para sa iyong mga anak
para sa iyong iglesia, para sa iyong bawat isa po sa amin, upang makasama ka namin sa langit na bayan kung saan ka man naroroon, Panginoon. Tulungan, samahan, pagpalain niyo po ang iglesia dito sa dako po ng Angeles, Panginoon. Patuloy, Panginoong Diyos, na magpalakasan po kami. Sama-sama po kami, Panginoon, na maghintay, magkaroon ng pananampalataya, ng pag-asa na Ikaw ay laging nariyan sa amin at magbabalik po sa panahon na sa takdang panahon, Panginoon. Kami po ay lumalapit at nagpapasalamat sa pinakamakapangyarihang pangalan ng Panginoong Kristo at sa patnubay at gabay ng